invited, yung po invited ng awit. Dito po ay kinakailangan ay hindi po tayo nagkakawatak-watak. Hindi po tayo dapat na nagkakanya-kanya. Sabihin, isa lamang po yung ating pong dapat na pinukumpirya. Isa lamang po yung ating goal ang sambahin ang ating Panginoon. Yan lamang po at wala po iba ditong pwedeng maitaas kundi ang ating Panginoon sapagkat siya lang ang marapat na sambahin. Sabi nga ng Bible, we must worship Him in the Spirit and in truth. Yun po ang katotohanan niyan. So, habang po ay mabalik po yung atin po mga choir members, ay meron po tayong special number. Number lang ba? Numbers? Number? Salam? Sino ba? Kasi ano? Sa isin ba ito? Ikaw? Opo. Sige, pakinggan po natin yung ating special number.
ng isang missionary sa Africa. Siya po ay nag-mission po doon. Napakaraming taon po ang lumipas. I think mga 20 years yata bago siya nagkaroon ng convert po doon sa lugar na yun. At meron po nagdalo sa kanya kung ano pong parte ng katawan niya pwede niyang iwanan doon sa Africa. Ang ginawa niya, yung puso niya po yung iniwanan po doon sa kanyang mission field. Ang pangalan po nito ay David Livingstone. Siya po yung isang missionary na nagbigay ng puso po doon, nilibing po doon sa lugar na kung saan po siya nag-mission. Alam niyo po, mahirap ang isang buhay ng isang mangangaral ng Panginoon. Bagamat mahirap, pero ito po ay panawagan. Kaya kailangan sundin kung anong kalooban ng Diyos. Kaya salamat po dahil meron tayong mga missionary na meron po yung puso. At kung ako man siguro ang mapipiliin, yung kidney ko na lang siguro ang iwanan doon. Kasi patay na siya. So, yun, pwede siguro. Kaya lang hindi naman ako si David Livingstone. At ang ating pong tagapagsalita ngayon, pagkasunduan po namin na every first Sunday siya po yung ating pong isasalan po para mag-aaral ng salita ng Diyos. Dahil ito po ay graduate na po na theology sa Bible School. Kaya po salamat sa Diyos dahil nagpatuloy po siya. Noong in-approach niya ako, sabi niya, Pastor, gusto ko mag-Bible School. Sabi ko, mag-pray mo muna, baka ikaw ay nananaginip lang. Baka ikaw ay, alam mo na, yung emotion lang kasi galing sa kap. Nag-enroll na siya dito sa RTU ba yan? Education, yung kanyang gustong kuhanin. So, nakapag-enroll na siya, and then, kalaunan ay nag-decide siya kung puso niyang napag-desisyonan na mag-aaral siya sa Bible School. Sabi ko, pag pumunta ka doon at hindi mo nagustuhan at malungkot ka, umuwi ka dito at magpatuloy mo na lesson sa Diyos. Pero pag nandoon ka at nag-enjoy ka, ay kalooban ng Diyos. Sabi sa akin, nag-enroll siya doon at yun nga, nag-alaga siya ng mga kahayupan, mga tupa, mga baka, kambing, nagpanak pa siya ng mga kambing doon, alaga siya ng lahat ng mga hayop, nag-dispan pa siya. Hindi ko alam pinagbigan doon na linta. Sa mga ano doon, hardwork siya doon, at pagdating niya dito, yung kulay porcelana niya na putis, ay naging pasas na. Sobrang itim. Tarlac, no? Kaya, ako nangangiti pa din. Sabi ko masaya ito Kaya sa kanya po nanggaling yung pagka hindi nakangiti malungkot. Lagi niya po yung bukabibig po yan. Pag nakangiti, masaya. Laging nakangiti ito. Kaya walang lungkot sa kanya. Kaya nung bumalik siya dito, masaya siya. Sabi ko, nag-enjoy siya. Tapos pagdating dito naman sa Maynila, nagpintura siya. Umakyat siya doon sa building at nag-iskis sila ng mga pader. Masaya pa din. Hanggang ngayon po ay graduating na po siya. Graduate na pala. So, pag-pray po natin na one of these days po ay magkarating po siya sa probinsya po nila sa Amerika. Nakalay na po ito. Hopefully ay makamasa po siya sa embassy. Nagapin po siya doon. Doon po naman po sa mga pagkamalang terrorist na ito. Kaya salamat po sa buhay ng Brother Archie. Maraming dahilan po para huminto ito. Nung una na na-scam siya dyan sa kasali. Yung cellphone niya hiniram kunwari dahil may tatawagan daw. Hindi niya namalayan, palayo ng palayo. Nawala na yung cellphone, nawala na rin yung nasa mama niya yun . So pagdating dito, lulugo-lugo siya, hindi makapagsalita . Ano nangyari sa'yo? Hindi siya makapagsalita . In-interview ko talaga, in-scrutinize ko . So nawala po yung cellphone. Ano nangyari? Hiniram po sa akin ng lalaki ko. May hiniram po po sa akin. Tapos may tatawagan daw po siya. Tapos may wala na po . Patay tayo niya. Sabi ko ba hindi, blatter mo . Sabi doon, wala pong blatter ngayon, Pastor. Sa gabi pa daw, patay tayo dito. Walang CCTV, wala din pala gumagana.
Tapos pagdating dito naman, minsan isang araw, Miyerkules yata yun eh. Pero dito ko, Sunday, no? Dala yung payong ng mama niya din. Nung uwi na, nawala na naman yung payong. Okay, sabi ko. Tapos makainin na, sa loob-loob ko makainin ng matin dito. Ako nandiyan din po rin. Sabi ko, magpira, ayos ako. Tuloy-tuloy pa po sa amin ngayon. Salamat sa Panginoon. Salamat sa Dave Brother T. Totoo yan na hindi lang namin sinasabi na kami naman talaga yung buhay. One of places siguro, baka madala niya yung magulang niya. Wala sa ibang magpilit, kundi yung bunso nila kapatid kasi yung bunso yan. So, kahit anong gawin siguro, wala, hindi makakapalag yan. Oo, so, yung dalawa, sumasama na rin po dito, kaya lang, may sarili mundo na rin siguro. Opo, tawagin natin, huwag natin patagalin pa sa Brother and Kate. Kasi po yung ating tagapagin tayo. Ayun po. Grabe. Salamat po, Pastor. Isa sa ating maraming salamat. Muli na-refresh yung mood ako kasi minsan dahil na may pinagdadaanan tayo, nakakalimutan na natin, gusto tayo nakaraan. Malakas pala ako ng buwan natin. Ayan, salamat din, malakas pa rin naman. Sa araw po na ito, patuloy kong pinupuri ang Panginoon sa aking buhay. Pasalamat ako kasi kahit na hindi ako talaga magaling, talagang nag-relay lang ako sa kapangyarihan ng Panginoon. Kaya nandito po ako sa harapan po. Kaya ngayon, hindi na po tayo magpapakatagal. Dahil po lahat ay mag-aaral na ng salita ng Panginoon. Amen? Kung ready na po ba tayo? Ready na po ba tayo? Amen! Baka ang iba, inaantok po. Ito po ba kayo? Amen! Ang ina, dito lang natin isasalita eh. Dito po sa likod. Amen? Amen! Ayan, dapat ka doon. Ay, pero kung ako nito. Ay, ano pa rin po kasi sa utak ko. Ano po eh, yung sinasabi, magsiyawin tayo kasi sabi ko ako eh. Baka masabi ko na naman. Ayan, ang pag-aalala po natin ay nasa Book of Hebrews nga po sa binasa natin kanina. Hebrews chapter 10. Yung pinaka-main po natin verse ay pag-aaralan po natin. Hebrews chapter 10 verse 9. Sabi po dito. Yan. Then said he, Lo, I come to do thy will, O God. You take it away the first, that he may establish the second. Tayo po lahat may panalangin. O God, Panginoon, salamat po sa araw nito. Asutang to'y Panginoon. Alam mo po, Panginoon, ang aking puso, ang puso ng bawat isa. Walain po namin sa kapag-ibig ng Panginoon ng salita. Ay ready na po ito. Ready to absorb sa mga sasabihin na po sa amin ngayon. Ito po, Panginoon, patuloy namin sa servant ninyo. Kilala po ko ng mga ito. At alam po nila, Panginoon, kakamalian, kahinaan ko. Pero, Panginoon, kayo po makita sa araw na ito. Ang inyong salita, ang inyong pagkikalakasan ko, Lord. Humingi po ako, Panginoon, ng boldness and clarity sa pagsasalita. Hindi po ako magaling, Panginoon. Nauutal sa Panginoon. Pero, Panginoon, hindi po ako. Tumigil niyo po ako. Baba niyo po ako. Hindi po magyaya po, Panginoon. Pero po ang muna sa pangalan ng Panginoon Jesus. Magsimula na po tayo. Sabi po dito sa ating pag-aaral, nasa verse 9 na po. Then said he, Lo, I come to do thy will. He taketh away the first. He taketh the first, and he established the second. Yan po yung ating, yung preaching po natin, title, is kinuha ko na po mismo dito sa text para, hindi na po siguro ako nahirapan. Kasi madami po ako naisip ng mga title, even us sa meta, sa AI, gano'n, kung ano bang magiging magandang title. Pero, yung pinaka-nausap sa akin, ito, when God takes the verse, He established the second. At ano nga po ba ang significance na malaman po natin ito? Kaya mag-correct po ba kayo? Parang hindi po tayo nakikinig eh. Sige po, kung patuloy po tayo, nandiyan po kayo, papatuloy ako. Then said the Lo, I come to do thy will. He take it away the verse. So, pag-aaralan po natin yung salitang take it. Ano po? Ang Panginoon ang bibigay po sa ating buhay. Amen? May mga binibigay siya. Kahit sa mga believers, may binibigay. No, blessings, general blessings. Yung kagandahan ng panahon, kahit hindi mananampalataya, nararanasan nila. Amen? At yung mga mananampalataya, meron mga binibigyan na ano talaga,
taking away, ano po, pwede natin siya synonym, mais, ano po, may kasing kahulugan siya. Taking away, pwede din siya maging breaking, ano po, taking and breaking, pwede, amen? Nakikita niyo po ba? Taking kuha at yung isa pagkadulog. At itong dalawang to, yun po, taking away and breaking are two distinctive action. Ano po? Taking away is to remove. Breaking is to destroy. Kasi yung devotion ko po nakaraan, broken to be better. Eh, naisip ko nga po, yung Panginoon naman, hindi naman siya nagwasak, hindi naman siya Panginoon ng tagawasak. So marahil dito, sabi nga ng Panginoon, hindi siya pumunta dito sa lupa o sa mundo para i-abolish yung law. Pumunta siya para i-fulfill yung law. Amen? At dito, kaya nga naisip ko dito, kung di kaya ng Panginoon magwasak, kaya pala mag-take away. Kaya pala kuhain isang bagay na minsan ay binigay niya. Amen? Taking away, ang goal niya is to remove. And breaking is to destroy. Amen? Ganon. Ganon ang Panginoon. Maali siyang magbigay pero hindi niya wawasakin. Kundi, aalisin niya yun, kumuhain niya para, ayun, palitan ng bago. At kung isipin natin yung salitang dalawang yan, ano po? Taking away, breaking away, parehong masakit. Amen? Ano po? Kung patakata tayo, masakit po yung kuhanin ka ng Panginoon. Masakit din yung kuwasa ka. Amen? At kung tanong mo nga po sa karamihan, bakit tayo takot masaktan? Ano? Sinong taong ayaw masaktan? Tayo na, di ba ayaw natin masaktan? Ano po? Dahil na, pag-usapan natin, pagmamahal, pag-ibig, relasyon, ayaw natin masaktan. Amen? Buwan mo kami nakaka-relate ha. At yun nga po, taking away, breaking away, talagang parehong masakit. Ano po? At ito ang tanong sa araw na ito. Bakit ang tao takot siyang masaktan? Diba? Ito ang tanong. Kasi sabi ng iba dito, ay Kuya Chi, kasi masakit masaktan. Ano naman talaga eh, masakit talaga. Ang pinaka-specific answer din talaga. Masakit, kaya ayaw natin masaktan. Yung iba naman sasabihin natin, reputation na nakataya ko dito. Bawal yun. Ano? Kung baka mapagyan naman ako sa ibang tao. Kaya ayaw natin masaktan. Nagmadami tayong reasons kung bakit ayaw natin masaktan. Pero, sabi nga sa Bible, Biblia, mag-base po tayo dito. Kung bakit ang tao ay ayaw masaktan, gagawin natin, titingin tayo dito sa Matthew, chapter 19, verse 22. Yan, sige po, pakikopen po natin. At ang context na ito ng Matthew chapter 19, verse 22, tumutugon po ito sa young ruler. O sino nakakilala sa young ruler? Yung batang mayaman. Ano po? Yung sobrang yaman ng bata. Nasa kanya na yung ari-arian, lahat. Kung sa panahon natin, baka madami itong bahay, madami itong kotse, at madami itong mga negosyo. Ganon. Yung young ruler dito sa Bible, talagang makita natin, napakayaman niya. Sabi niya, he had great possession. Talagang napakayaman niya, madami siyang ari-arian. At siya ay na-curious isang araw. Oh Lord! Eh, nakita sila ni Jesus eh. Isa itong parable na tatandaan po natin. Lord! Eh, nakita niya. Na-curious siya. Paano ba ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Ano po? Buhay na walang hanggan. Kaya sabagot ng Panginoong Jesus, para magkaroon ka ng buhay na walang hanggan, kailangan sumunod ka sa utos ko. Sa 10 utos ng Diyos. Na, sino po nakalam nun? Para pumunta ka ng langit, kailangan ginagano mo yung magulang mo. So, ginagano mo yung magulang mo? O hindi naman kaya sasampahin mo yung Diyos bukod sa ibang mga Diyos-Diyosan. O kaya naman, huwag ka magtinakaw, huwag kang papatay. Eh, itong young ruler, kuya ko pa ala, Lord, nagagawa ko po lahat, na? Hindi alam nitong young ruler na to, meron pa palang isang kondisyon. Ano yung kondisyon na yun? Sabi ng Panginoon, ayan, nasusunod, sabi niya kasi, Lord, nasusunod ko naman itong lahat eh, God. Huwag niyo ako pumapatay ng tao, pinag-aalang kay magulang ko. Meron pa siyang isang na. Sabi ng Panginoon, parang magkaroon ka ng eternal life, sabi niya sa young ruler, kailangan yung mga ari-arian mo, yung mga pag-aari mo, ibenta mo yan, at yung pinagbentahan mo, ibigay mo sa mga mahihirap. Ano kayo nangyari dun sa young ruler?
natin makikita na nasaktan siya. Bakit nasaktan yung young ruler? Ayan po. But when the young man heard that saying, he went away sorrowful. Ibig sabihin, nasaktan siya. Very sorrowful, you know? Sorrowful, ibig sabihin, mas malalim pa siya sa kalungkutan. Sorrow. Talagang malungkot siya. Bakit? For he had great possession. Malungkot siya kasi hindi niya yung magagawa. Kasi marami siyang pag-aari. Ano? At kung isipin natin sa logic na pinag-usapan natin, sa story na mensahe na makita natin, kung ang tao, bakit ayaw niya masaktan? Kasi ang tao, self-centered. Sarili niya lang ang iniisip niya. Amen? Isang ganun tayo, di ba? Kahit ako, very selfish akong tao. For the sake na ayaw ko masaktan. For the sake na ayaw kong naapakan ako na ibang tao. Ano? Talagang ipagkalaban yung sarili ko. Ano? Bakit ayaw natin masaktan? Kasi self-centered ang tao. Self-centered tayo. Meron tayong mga pride. Ano po? Meron tayong mga pride. At yun tayo, kung bakit tayo masaktan ng tao? Kasi gano'n nga po. Self-centered siya naturally. Pero ito ang tanong. Takot tayo masaktan, tama? Pero kailangan ba natin masaktan? Yun ang tanong doon. O, sino yung mga pagsabi na hindi niya kailangan masaktan? Wala. Kasi masaktan ka, maglilid dyan sa pagpakatibay mo eh. Maglilid dyan sa growth. Amen? Yung iyon. Matututo ka doon kapag nasaktan ka. Sino hindi natututo dito pag nasaktan? Halimbawa, di ba? Yung sinabi sa amin na nung nakurumang ako, kasi ako, naglalaro kami ng basketball eh. Ang laki nung pagkatalo ko, ang laki nung kalaban ko, Pastor David. Pagkabang ka sa akin, tumawa yung sino ko dito sa lupa. Nangyari dito sa sabay ko, isang week kung dito na Kaya ngayon sa basketball, hindi na po ako naglalaro. Sa nasaktan po ako eh. Pero nag-ingat na po ako, ganun lang. Ano po? Natututo tayo pag nasasaktan tayo, amen? Alam niya sa mga sarili ninyo. Sinong basta natututo tayo doon. At balik tayo dito sa ating pinag-uusapan sa Hebrews chapter 10. Ano po? Kung babasahin po natin to, verse 1 to 9, ano po? Tumutukoy ito sa Old Testament. At yung remaining verses, ano ba yun? Ayan, yung verse chapter 10 to 18, tumutukoy ito sa New Testament. Tatanda po natin kasi para makasabay po tayo sa ating pag-usapan. At yung verse 1 to 9, tumutuloy natin dito sa Old Testament. At makita natin dito yung kahalagahan ng burnt offering and sacrifices. Amen? At dito yung tinatawag na burnt offering. Next slide na, sister. Ayan, burnt offering and sacrifices. May mga significance kasi yung tao nga po, di ba, yung kinain forbidden food, yung fruit of good and knowledge of evil, fruit of good and knowledge of good and evil, ayun kinain nila, pinagbabawal ng Panginoon. Kasi kapag kinain yung putas na yun, mamamatay ang tao. Mamamatay po ang tao. At dahil doon, gumawa ang Panginoon ng paraan kasi mahal niya yung tao eh. Mahal niya yung mga tao doon. At maging ngayon, mahal ng Panginoon ang tao. Kaya ang Panginoon gumawa siya ng solusyon. At ito yung solusyon na binigay niya. Ito yung solusyon na binigay niya. O para magpatawad kayo sa mga kasalanan ninyo, kailangan nyo gawin ito. Sa mga Israelites, o kailangan nyo mag-offer sa akin, mag-sacrifice ng mga halo, ng mga kahulugan. Ayan. Ang purpose kung bakit may burnt offering, makita natin itong mga ginagawa. Yung una, noong nagkasala si Adan at Eva, nag-offer sila ng lamb. Or si Noah, nung pagkatapos ng baat, nag-offer. At yun din, makita natin ito sa Pentateuch talaga. Doon sa Book of Leviticus, sa Book of Law na ginawa ni Moses. At the biblical officer of the burnt offering and sacrifices outlined in the Old Testament, particularly in Leviticus and other books. At kung bakit dito po tayo mag-focus. Kung bakit may burnt offering and sacrifices, tingnan po ito, dito, ang tatlong
ibinigay sa atin ni AI. Una, atonement. Ano po? Para pagbayaran ang kasalanan mo, kailangan ikaw ay mag-offer ng tupa, mag-offer ka ng baka. At ang standard ng Diyos, napakalaki. Kailangan kapag nag-offer ka, walang bahid ng karugihan. Walang puto, walang mataba. Sayang ba, yung sobrang lasog niya, sobrang sabi nga, without blemish. Yun ang standard ng Panginoon. Atonement, sacrifices provided for sins. Para patawarin ka ng Panginoon sa kasalanan mo, para i-offer ka mula sa kasalanan mo, mga kapatid. Ang sabi ng Panginoon, by burnt offering and sacrifices. Pangalawa, to worship. Para ma-express nila yung gratitude nila sa Panginoon, nag-burnt offering sila yung sacrifice. At hindi lang yan, covenant talaga siya sa mga Israelites. Ito talaga yung promise nila na gagawin nila bilang paggalang at pagkilala sa Panginoon. They have to burn offering and sacrifices. Nandiyan pa po ba kayo? Ayan ang very nadahilan. Bakit mahal naman yung tao eh. Ayun. Nagawa ng napatawarin sila by sa mga ginagawa nito. Sa burnt offering and sacrifices. Pero mga kapatid, ayan. Pero, next slide. Basahin natin. But God takes it away. Ano po? Kinuha ng Diyos yun. Ang burnt offering and sacrifices. Bakit? Bakit kaya? Mamaya explain ko, kung ano yung situation ng mga Israelites nung kinuha ito ng Panginoon. Bakit nga ba kukuha ito ng Panginoon? Una, tanda natin. Next slide. It is not enough to satisfy God. Ay, tama ba? Yung mga tupa, yung mga kayupan ng mga inaalin ng mga Israelites, it still has a blemish. Ano po? Meron pa rin silang limitation. Kasi, ang nagkasala, tao, sino dapat ang magbayad? Hindi ba ang logic tao din? Tama? Kasi hindi naman pwedeng, ito, nagkasala ka, tapos hayop lang yung may bibigay mo. No, hindi ganun. It is not enough to satisfy God. Dahil mataas ang standard ng Diyos. Ano po? Ang sabi sa verse 6 ng Hebrews chapter 10. Tingnan po natin. Ayan. In verse 6, and burnt offering and sacrifices for sin, thou hast had no pleasure. Hindi nasasatisfy ang Panginoon. Hindi nila nasasatisfy ang Panginoon sa pamamagitan mo. Though, magiging mabang sabi lang yan sa Panginoon, pero hindi pa rin enough yun para pagbayaran ng kasalanan nila. Kaya ginuhay ng Panginoon. Ano ang burnt offering? Ang kaparaanan na yun. Dahil hindi pa yun lang para satisfy natin ang Panginoon. Pangalawa, dito po. It is not enough. It is not enough to save us. Hindi ko sabi. It is not enough to save us. Hindi, ang pag-burnt offering and sacrifice, hindi siya sapat para iligtas tayo sa mga kasalanan natin. Amen? Dahil, ang abilidad ng taong ginagamit dito, the truth is, that man cannot save himself. Ano? Kasi kung iisipin natin, kung makakapagligtas lang ang burnt offering and sacrifices, baka magyabang tayo sa Panginoon. O baka isipin nito, pag nagalit tayo ng matabang tupa, kung bakit yung tupa niya, sobrang liit lang, bakit yung tupa niya, may kakulangan, o bakit yung tupa niya, may puto, samantalang akin, sobrang taba, sobrang puti, napakalinis. Magyayabang tayo sa Panginoon kapag yun yung kaparaanan natin, amen? Kaya, hindi sapat para iligtas tayo sa mga kasalanan natin. Sabi dito sa verse 4, it is not possible, that the blood and not both
should take away sins. Very impossible na ang dugo ng baka, ng tupa, o ng kambing ay pagbayaran ka sa kasalanan. Kaya kinuha yun ng Panginoon. Kasi hindi naman tayo ligtas na. Amen? Pangatlo, it is not enough to sanctify us. May burnt offering na, pero it still lacks the ability to transform. Sabi sa verse 2, ayan. For them, would they have not ceased to be offered, because that the worshiper once purged should have had no more conscience of sins. Ibig sabihin, sa binasa natin, kahit na nag-offer yung mga worshippers, sila yung mga hari, yung mga Israelites, hindi pa rin yung ability, hindi pa rin yung nasa-sanctify sila. Ang ibig sabihin, full pala ng sanctify. Ang ibig sabihin ng sanctify, be separate. Ano po, sa kasalanan. At yun, ang pag-burn offering and sacrifice, hindi siya sapat para i-transform ang isang tao. At tulad ni King Saul, di ba? Nag-offer siya, sobrang, makasalanan na niya. Nakikita na yung karumihan niya, yung pag-rebel niya sa Panginoon. Pero, yun, nag-offer siya, nag-sacrifice siya, sabi ni Samuel sa kanya, ni Prophet Samuel, it is better to pray than to sacrifice. Mga kapatid, kahit nag-burn offering sila, hindi pa rin kaya bago yung buhay nila. Kaya naman, kinuha ito ng Panginoon. Dahil kahit anong burn offering nila, bumabalik pa rin sila sa dating gawain nila. Ayan. Balik tayo. Kaya yun kinuha ng Panginoon. Kasi may mga limitation. Ano po? Saan na nagigits yung Panginoon? Kung meron talagang reason to, bakit ko kinuha yan eh? At kung nasa point of view tayo ng Israelites, paano na? So, kukuha ito ng Panginoon eh. Ito na yung way para, ito yung nakikita nilang way para patawarin sa kasalanan nila. So, paano na? Wala nang burnt offering and sacrifices. Paano na tayo sa mga kasalanan natin? Point of view mo ng mga Israelites. Paano na ako mapatawarin ng Panginoon? Paano na tayo mapapatawad ng Panginoon? Naranasan nila mag-broken. Naranasan nila mabigatin at naranasan nila masaktan. Kasi ginawa na sila ng Panginoon. Sabi dito, yung time na yun, yun na talaga. Nasaktan na talaga yung mga Israelites kasi tutuloy nila sila. Pero sabi sa verse 9, dito po. Then said he, Lo, I come to do thy will, O God. He taketh away the first, that he establish the second. Diyan pa po ba kayo? Amen. Ayan, ready na po ba tayo? Ito na po yung perfect lang sa atin ng Panginoon. Amen? Ayan. Maging, ano po tayo, observe na natin dito sa ating mga buhay. Sabi dito, God has revealed the Old Testament covenant to establish the new, better and perfect covenant. Nakita ng Diyos na itong mga burnt offering sacrifices may kakulangan. Hindi kaya i-satisfy ng Panginoon, hindi kaya i-save ng taong sarili niya sa pamamagitan niya, at hindi kaya i-sanctify ng tao. Kung minsan, nagano'n tayo. Ano po? Nagtututo tayo sa Panginoon kapag imakuhaan tayo na. At ito yung pinakamahalagang maranat na isang paalala sa atin. Ano po? At ako po personally, hindi ko akalain kung may ganito palang verse sa Bible, chapter 9. Kaya napakaganda na. Isa siyang paalala na magtiwala tayo sa Panginoon. Hindi forget na nawalan tayo, magtiwala na tayo sa Panginoon. We know, pinapaalala ng verse na ito, na may magandang siyang plano. At ang magandang plano na yun, mga kapatid, ito po. Next. First point natin, papasok na tayo sa ating first point. Basahin mo natin. To establish a perfect offering. Nung unang offering, may blemish. Hindi ka i-sanctify ang tao. Hindi ka i-satisfy ang Panginoon.
hindi kayang magligtas ng tao. Pero, sa second, ano po, sa pagkuha ng Panginoon sa first, ito yung second. Dahil ito na yung mas better. The perfect offering. Ano po? Sa verse 14, kaya nga sinabi ko, yung verse 1 to 9, tumutukoy ito sa Old Testament. Yung verse 10 to chapter 18, ito yung tumutukoy sa New Testament. At dito sa verse 14, makikita natin yung perfect offering. Sabi dito, for by one offering, He had perfected forever them that are sanctified. Makikita natin, sino ba yung perfect offering nyo? Jesus. Amen. Yes! Welcome si Pastor. Si Pastor lang ata kausap ko eh. Si ang Panginoong Isus. Amen? Siya ang perfect offering. Imagine natin, bago tayo magpangalalim pa, ang Panginoon, wino-worship ng mga angels. Hindi kilala. Ano po, ng mga creation niya. Andun siya, pinipraise ng mga angels. Nakaupo siya sa pinakamataas na trono. Pero bumaba siya sa lupa. I-explain ko dito sa inyo mga kapatid. Maging ready po tayo kasi medyo emphasize ko lang naman po yung crucifixion po. Kasi may penitensya po tayo na nakarangan. Ito galing talaga ako sa mga taong nagawin. Pero ito, He gave Himself. Ano po? Imbis na tao ang mamatay, siya talaga. Ano po? At ito yung kung paano ito po yung ito yung paraan na o yung paraan ng pagkaka-over ng Panginoon sa sarili niya. Nasa Isaiah 53 na ito yun. Sabi dito, for he shall grow up before him as a tender plant and as a root of a bright light. He had no form like roundness, and when he shall see him, there is no beauty that we should desire. Alam niyo po ba nung napako ang Panginoong Jesus? Yung mga nagpipenitensya doon, walang-wala yun. Sinasabi ko po sa inyo. Dahil, noong kinrucify ang Panginoon, ano po? Katakot-takot na torment, katakot-takot na torture ang naranasan niya. Hindi lang physical, mga kapatid, mental, ano po, at emotional. Lahat ng mga naranasan na aspeto sa buhay niya, wasak na wasak siya. Ano po? At sa physical pain, ano po? Pag-usapan natin kung paano ang Panginoon nag-suffer through physical sa kanyang kaanyuhan. Ano po? Kung makita natin, yung mga nagpenitensya, nakita ko yung video eh. Tinutusukan ng mga plate, tapos magpapaspas ng gano'n. Ang Panginoon, hindi niyo po ba alam? Ano po? Through scourging. Ano ba yung scourging? Yung latigo. At yung latigo na yun, hindi lang basta latigo. Sa latigo na yun, mayroong mga blades, mayroong mga bato. At kapag pinalo sa kanya, pinalo sa Panginoon, ano mangyayari? Yung laman niya, madadala. Ganun. At alam niyo po ba, hindi lang isang beses na ginano ng Panginoon. Maraming beses. Ano po, hindi ko po maalala na. Ano po, ganun ng Panginoon na hindi lang siya isang beses, maraming beses ginawa. At alam niyo po ba, kung makita niyo sa likod dito sa Catholic, ano po, hindi maganda pa yun eh. Ano po, sa totoo lang, maganda yung pagkakaskab sa kanya. Kasi bumuli lang, tapos may sablot. Ano po, nung time na kinrucify ang Panginoon, makita niyo doon sa pinagpag-aaral ng mga theologians, yung ribs kita na dito. Ano po, sa sobrang tanggal ng mga laman niya. At doon sa time na yun, kung nandun, narapa ako sa likulto, mayroong saplot. Ang Panginoon, nung pinako siya, nung pinaparusahan siya ng mga tao, wala siyang damit. Ano ng Panginoon? Alam niyo po ba, sobrang kaya-hiya na ginawa ng mga tao sa kanya. Hindi lang weeping and tongues. Alam niyo po ba, tinadyakan siya, dinuraan, at inapakapakan. Sino yung mga tao yun? Yun yung mga taong pinagaling niya. Yun yung mga taong pinulungan niya. Kaya ang Panginoon, mentally and emotional, ang pagkita sa point sa mga taong ito, tinulungan ko kayo. Pinagaling ko kayo, tapos ganun lang yung mararanasan nyo. Igaganti na sa akin. Hindi lang yan. Hindi lang siya tinadyakan, hindi lang siya sinipa,
pa, hindi lang siya kinuraan. Anong ginawa pa? Kinuraan ng tinig. At yung pagkakaroon sa kanya, hindi lang yung basta-basta pagkakaroon na binaon. Kaya tulo, maranasan nyo, makita nyo doon, yung blood loss, ano po, halos wala nang dugo yung Panginoon. Experience the most pain. May tinatawag tayo asphyxiation. Ano po? Ito yung matindi sa pagkakaparusa ng Panginoon sa kanya. Doon sa kaganapan sa offering. Ang Panginoon, ano bang paramdam kapag nagbubuhat ka? Di ba, hinihingal tayo? Lalo na kapag mabigat. Yung mga nag-gym dyan, kapag mabigat ako personally, nahihingal ako eh. Imagine nyo, sobrang laking krus. Pinasan. Sobrang bigat. Ano kayang mararamdaman ng Panginoon? He almost passed out kasi yung paghinga niya, he has difficulty in breathing. Nahihirapan siya huminga. At anong pakiramdam, sobrang sakit nun. Yung ipako ka, ha? Dito, at sa paa. Sobra nun. Sobra. At hindi lang yun. Lalo na yung sa crucifixion. Hindi yung makikita natin na straight lang siya. Siguro makikita natin na nakagano siya. Kasi yun yung weight eh. Ganun. Nag-suffer ang Panginoon. Physically. Naubaran siya. Wala siyang saplot. Kaya sabi ng Biblia, Isaiah 53, there is no beauty that we should desire Him. Kaya nga siguro yung mga disciples niya, iniwan siya, kasi yun yung nakita nila. Wala na talagang kagandahan na nakita nila sa Panginoon, kasi puros dugo na ang nakikita nila sa buong katawan ng Panginoon. Ano po? Ganun. Emotional, na-disappoint siya. Kung sa mga pinakain niya, tinulungan niya, iniwan siya. Sino ba namang hindi ako? Mga disappoint sa mga tao niya. At pero abandonment, yung mga tao ng akala nila sasamahan siya kapag siya ay naghihirap na. Sila pala yung mga tao yung nangyalayo sa kanila. Si Peter, 3 beses siya kininay. Marami pang iba. Ganun pinaglaan ng Panginoon. At imagine niyo na lang po, ito pa yung mas masakit. Ipinanganak ang Panginoon. Di ba? We shall grow up as a tender man. Imagine niyo yung Panginoon. Kay Dandang ni Jared, nagkakaisip. O kaya yung pagbata dito nagkakaisip. Marirealize ko, nabuhay lang pala ako para mamatay. Diba? Bata, magkakaisip. Alam ng Panginoon yun eh. Mangyari sa kanya eh. Nabuhay pala ako para mamatay sa hindi ko naman ginawang kasalanan. Ganun kasakit. Mentally, pinagdaan ng Panginoon. Kaya torture, lapis na torture ang pinagdaanan niya. Pero bakit niya ginawa? Tuturuan ko kayo. Ulit-ulit na tayo. Kasi mahal ko niya. Kasi mahal ka niya. Yung hindi kayo pakita ng tao, Diyos na mismo yung pakita sa iyo. Kesa mag-offer ng sandamakmak na kambing, ng sandamakmak na tupa, ng sandamakmak na baka, ang ginawa ng Panginoon, ako na lang. Bakit siya naging perfect offering? Una, tao ang Panginoon, tao nagkasala. Naging tao ang Panginoon, nagkatawang tao siya. Ano po? Kahit naman na tao yung i-offer, wala pa rin yan. Kaya nga, yung penitensya, hindi pa rin yan. Kasi, hindi pa rin sapat siya, nailigtas na kasalanan nila. Kasi, may kasalanan pa rin sila. Ang Panginoon lang ang walang kasalanan. Kaya, matatawag natin, He Himself is the perfect offering. Ano po? The perfect and better offering. Sabi, for by one offering,
Verse 14, for by one offering, He had perfected forever them that are sanctified. Grabe. Grabe po. Amen? This is the law, the covenant that I will make with them after those days. Said the Lord, I'll put my laws into their hearts, and in their minds will I write them. Verse 17. Noong una, natatandaan mo po yung kasalanan. Ito yung pinakamaganda. Nakakita natin dito. Verse 17. Tapos naman para makita. And their sins. And iniquities will I remember no more. Isipin mo, ganyan kabuti ang Panginoon. Pinatawag ka sa kasalanan mo. At hindi niya na kakalimutan niya na yun. Diba? Ganyan ang Panginoon. Pangalawa, yung muna, hindi kaya i-sanctify yung tao. Hindi kaya baguhin yung tao. Ito yung pangalawa. To establish the purified living, or to establish the purified or sanctified living. Hebrews chapter 10 verse 20. By a new and living way, which He hath consecrated us through the will, that is to say, His flesh, living your life separated from sin. If there and more, diba? Sabi sa Corinthians, kapag tayo nasa Panginoon, babaguhin niya tayo. Yung mga luma, alis na yun ng Panginoon at bago ka na nilalang. Kung saan, lumalakad ka na sa Panginoon, sa katwiran ng Panginoon. Hindi na yung dati na babalik lang tayo sa kasalanan. Ano? Ang Panginoon kaya nang baguhin yung buhay natin. Kahit na gaano pa tayo masama. Kahit na ano pang bisyo yung mga inawakan natin. God is able to transform us. Madami nang napatunayan ng Panginoon. Even the Satanists, nag-worship kay Satan. Pwede na sa mga Facebook po yan. Even Satanists can transform by Christ. Kahit yung mga drug addict, can be transformed by God. Madami na tayo, meron tayo sa member dito. Dating magulo ang buhay. Pero binago ng Panginoon. Diba? Makulong, napunta sa rehab. Eh, binago na siya ng Panginoon. At makita natin yung pagbabago, totoong nagbago siya. Dahil, mas may mga bago, yung bago din na sasama sa church. Ano? By living a new way, living your life separated from sin. Old life, ano po, is living in law. New life is living by the grace of God. Kung dati, ano po, yung mga Israelites, namumuhay sila sa law or sa utos, ngayon tayo, dahil sa Panginoong Jesus, nabubuhay na tayo sa biyaya ng Panginoon. Ang sabi dito, what if, no? Yung mga law, hindi pala siya regulation, kundi isa siyang way para magtiwala tayo sa Kanya. What if, ganun? You are new creation in your life. Hindi na ikaw. Kaya whenever Satan, bulungan ka ng mga gossip, ng mga sinasabi sa'yo ng tao, ay, tao, ganyan yan. Yung tao yan, ganyan yan. Please, rebuke in Jesus' name. Kasi, hindi na ikaw yun. Binago ka rin ng Panginoon. Lord, alam mo sa sarili. Alam mo ako, kilala mo ako, hindi ako ganun. Binago nila. Kaya yun, to establish the purified or sanctified life, and last, to establish the professing of faith without wavering. Hindi ka lang niya minahal, mga kapatid. Binigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. At yung buhay na walang hanggan na yun, never na mawawala. Okay, next. At yung tinatawag natin, assurance of salvation. Kahit na magkasala ka, paulit-ulit, ano po, though pag nasa Panginoon, hindi mo na gagawin talaga yan.
ng kasalanan mo, nagawa mo pa. Kahit mapalayo ka sa Panginoon, kung totoo tumanggap ka sa Panginoon, assured ka sa Kanya. Yun ang assurance of salvation. Minsan, sinasabi natin, nung sa illustration, minsan sinasabi natin sa Panginoon, kapag nailalabit na tayo, kaya nawawala, Lord, sorry, bumibitaw na pala ako sa inyo. No, hindi ganun ang kaligtasan. Ang kaligtasan, ang Panginoon ang nakahawak sa atin. Hindi tayo ang nakahawak sa Panginoon. Tayo, kaya kahit anong biglas ng ating kamay, kahit anong apalad natin sa Panginoon, ligtas na tayo forever. Kasi, hawak tayo ng Panginoon. Meron kami nakahal ng Panginoon. Unconditional. Baka, agape. Kahit sino ka, kahit ano ka ba, mahal. Sino Panginoon? Whatever happens, we hold our hand. Whatever shows, we are sure of our salvation. Whatever comes, Christ crucified at Calvary and risen from the dead. In-establish na yung faith without wavering. Dahil yung mga tao, yung burnt offering ng sacrifices, hindi kaya gawin yun. Yung dahil temporary lamang. Ano po? Ganun. Ganun kami nahal ng Panginoon. Hindi lang siya nag-establish ng offering. Namatay siya. Hindi lang, bigyan ka ng bagong buhay. Binigyan ka ba ng assurance sa iyong kaligtasan? Kahit po, mag-iwan ako ng isang lesson. Minsan, hindi natin na nagdududa tayo sa Panginoon. Kapag ginagawa na tayo, wala na kapag nasasaktan tayo na. Pero, yun pala yung way ng Panginoon para protektahan tayo. Kasi mas hindi na siya klaro. Kaya, walang yung painters na kanta. Sa una, hindi pa kompleto yung canvas. Kaya hindi pa kompleto yung canvas natin. Yung buhay natin, yung chapter natin. Ang Panginoon, siya yung may alam ng mangyayari sa atin sa hinaharap. Kaya kahit na kuha tayo ng mga bagay, kuhain sa atin yung mga bagay na binigay niya, yung naganda pa rin siyang plano. At ang kailangan natin, magtiwala sa Kanya. Tatandaan natin, God is not a God of destruction. Hindi siya Panginoon na sisirahan ka. Ang Panginoon na. Siya yung nasira para sa iyo eh. Siya yung nasaktan para sa iyo. Ang Panginoon, God of restoration. Yung may pala, yung mga sira, trabaho ng mga Diyos. Hindi lang ang kwento ng tulad niya. Tayo po ay tumayo, panalangin po tayo. Maraming salamat po sa paalala niyo sa amin. Take away the first, establish the second. Tunay nga, Panginoong Diyos, na ang batas, ang law, Panginoon, na hindi po ito naging dahilan para po sa aming kaligtasan. Bagamat hanggang ngayon, Panginoon, ang bansang Israel ay in-observe pa rin nila. Nag-over po sila ng mga hayop sapagkat para sa kanila hindi pa dumating ang tagapagligtas at kanila po pang hinihintay hanggang ngayon. Kaya naman meron po kami mga misyonaryo po doon na nagbabahagi ng inyong mga salita. Nagbabahagi na si Jesus ay dumating na at kanila pong sampalatayanan bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Panginoon, salamat po sa talatang ito. Nagpapaalala sa amin na tunay nga ang naging perfect offering sa amin ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Sapagkat wala pong tao ang pwedeng magbayad ng aming mga kasalanan sapagkat wala pong qualified, Panginoon. For all have sinned, come short of the glory of God. And it is written, there is no righteous, no none one. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Panginoon, nagpapasalamat kaming totoo dahil tunay nga na wala kaming karapatan para maligtas.
Subalit sa iyong pag-ibig, Panginoon, sa amin. Minahal mo kami at ibinigay ng Panginoong Jesucristo ang kanyang buhay na bagamat alam niya na sa ako'y mamamatay sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga po, minsan isang pagkakataon na nalangin ng Panginoong Jesus ng kanyang luha ay naging dugo dakilang Diyos sapagkat nalalaman po niya yung kanyang sasapitin, Panginoong Diyos, pagdating ng araw. Na kung maaari lamang ay lagpasan po, Panginoon, ang Panginoong Jesucristo ang kamatayan. Subalit ang sabi ng Panginoong Jesucristo, Thy will be done. Not my will, but Thy will be done, Panginoong Diyos. Tunay nga, bilang mga mananampalataya, dapat alalahanin namin sa tuwi-tuwi na ang pagpapasakit ng Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Nang dahil sa amin, Panginoon, pasan-pasan niya ang kasalanan namin doon sa krus ng Kalbaryo. Maraming salamat, dakilang Diyos, na huwag namin sana kalimutan namin na kami pala, dakilang Diyos, ay tunay nga ng makasalanan sa harapan ko ninyo. At bilang mga mananampalataya, huwag namin hayaan ang kasalanan ito ay manatili sa aming mga buhay, magpusiwaksik po namin ito. Ito, Panginoong Diyos, ay aming pong ilayo sa buhay namin. Mamuhay kami na may kabanalan, Panginoon, sa inyo pong harapan. Ipamuhay namin ang iyong mga salita, ang aming narinig, aming natutunan. At ang aming po dakilang Diyos na goal, Panginoon, ay ma-please kayo, dakilang Diyos, sa bawat oras. Kayo, Panginoon, ang siya pong patuloy na maluwalhati sa bawat araw, Panginoon, sapagkat ang buhay namin ay hindi lamang po dito sa church, kundi ang totoong buhay ng Kristiyano ay yung wala kami, Panginoon, dito sa iglesia. Kung paano kami makitungo, kung paano kami mamuhay, kung paano kami lumakad, Panginoon, bilang inyong mga anak. Manatili nawa kami, Panginoong Diyos, na malinis sa inyong pong harapan. Nawa wala po kaming kapintasan na makikita ng mga tao sa paligid namin, sa mga kakilala namin. Maging mabuti kaming ehemplo, Panginoon, sa aming tahanan, sa aming mga kamag-anak, sa aming komunidad na kilang. Mga kapatid, mga minamahal, habang tayo na nanalangin, kung ang salita ng Diyos ay nag-usap sa iyo, maaari kang lumapit dito sa harapan at tayo mananalangin sa Panginoon. Huwag kang mahiya lumapit sa Diyos. Alam natin na lahat tayo mayroong mga pangangailangan sa Panginoon. Alam natin na ang kaligtasan binigay sa atin ng Diyos ay napakalaking bagay sapagkat hindi na tayo mapapahamak sa lugar ng impyerno. Napakainit ng panahon ngayon. Subalit kung wala si Kristo sa buhay mo, mas mainit sa kabilang buhay. Salamat sa Diyos dahil niligtas tayo sa kapahamakan, sa torment, doon sa tinatawag na kaparusahan, doon sa lugar na kung saan ay walang katapusan, ang apoy na naglalagablab. Kaya naman, kayo umagang ito. Kung nais mong magpasalamat sa Diyos na ikaw ay niligtas, lumapit ka kayo umagang ito. Pasalamatan mo ang Diyos na nagligtas sa iyo. Salamat sa taong ginamit ng Panginoon para maligtas ka. Para malaman mo na mayroong buhay na walang hanggan kay Kristo. Si Kristo lamang ang daan patungo sa langit at buhay. Siya lamang ang pagdadala sa atin doon sa ating Ama sa langit. Kapatid, mga minamahal, ngayong umagang ito, naway maliwanag sa atin na ang batas ay tayo kayang iligtas, kundi sa biyaya ng Diyos tayo nalito sa magitan ng ating pananampalataya. At kung meron tayong kasama ngayong umagang ito na hindi pa niya alam ang kaligtasan, hindi niya alam kung saan pupunta ang kanyang kaluluwa pag siya ay namatay. Kaibigan, kapatid, kasama, hindi relihiyon ang magliligtas sa iyo. Ang magliligtas sa atin ay walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Ang Panginoong Jesus ay hindi naparito para dalang tayo ng relihiyon, kundi si Jesus mismo ang naparito upang magkaroon tayo ng tunay at totoong relasyon sa Kanya. Nais mong maligtas, aminin mo na ikay nagkasala sa Diyos, talikuran mo ang iyong kasalanan, at mamuhay ka na may kabanalan, at tanggapin mo si Jesus sa iyong buhay, at buksan mo ang iyong puso ngayong umagang ito.
Nais mong tanggapin ng Panginoon, sumunod ka sa aking panalangin, Panginoon Jesucristo. Papasalamat ako ngayong umagang ito na meron palang kaligtasan na ikaw ay gustong ibigay sa akin. Patawarin mo ako, Panginoon, sa aking mga kasalanan. Linisin mo ako ng iyong dugo sa oras na ito at binubuksan ko ang aking puso at tinatanggap kita bilang Panginoon at sarili kong tagapagligtas. At samahan mo ako habang ako ay nabubuhay. Tulungan mo ako maglingkod na may katapatan sa iyo. At gamitin mo ako, Panginoong Jesucristo. Salamat ang maraming Panginoong Jesus. Tulungan mo ako magbago ang aking buhay. Pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po mga kapatid kung ginawa mo yan. Sabi ng Panginoon, ikaw ay magiging anak ng Diyos. Ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa ating mga mananampalataya, tandaan po natin, ang ating pong tungkulin ay paglingkuran ng Diyos at siya po ay ating sasambahin sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat po dakilang Diyos sa oras na ito. Maulit po namin na may kagalakan ng iyong salita. Tumimo nawa ito sa aming mga puso at ito po ay maisabuhay po namin, Panginoon. Sa inyo po namin ipinagkakatiwala kung maghapon na ito. Ang lahat po ito iningi namin sa patawis na pangalan ng aming Panginoon Jesucristo. Siya nawa. Tayo po ay manatiling nakatayo at tayo